The Three Flowers of Florencio Mansion. Chapter 9, The Thief. In this chapter, nakabalik na po si Red sa mansion ng mga Florencio. Yaya Red, yung panty ko po. Ang lakas ng hangin, baka mal-iPad po yun. Pakikuha naman ay sinampay, panay sigaw ni Kainzo. Medyo maulan ngayong araw at sobrang ingay nga ng kaluskos ng hangin pero hindi pa rin talaga papatalo si Kainzo kasi boses niya pa rin nangingibabaw sa buong mansion. Hindi kaya siya napapaus niyan. Opo, sir. Sigaw ko pabalik at feeling ko nangati ang lalamunan ko dahil sa pagsigaw na iyon. Dali-dali akong tumakbo sa labas ng mansion nila kahit na medyo mamban para lang makuha ang panty nitong boss kong maarte. Oh, Yaya Red. Bakit ka nagpapaulan dyan? Gulat na tanong ni Graiko nang makita akong naambunan. Oses, ano ka ba? Wala lang to. Hindi naman po ako mamamatay sa kaunting ambon lang, natatawang saad ko. Ano ba kasi ginagawa mo dyan? Umiling ako. Kinuha ko lang naman ang panty ng maarte mong kapatid. Takot daw kasi siyang bakali pa rin daw, natatawang ani ko na lang. Napakunot noo naman siya at napatingin sa hawak kong panty. Ay, ganun ba? Kung ako din matatakot din ako, kasi Victoria's Secret yan, Yaya Red. That's so expensive kaya, maarte na talaga ngayon si Graiko. Hindi ko alam kung bakit. Nung nakabalik ako dito sa mansion ay napansin ko rin talagang nagiba na siya. Hindi na siya masyadong malamig at mapag-isa. Parang nagagaya na rin siya kay Kainzo na bungangera. Okay, sabi mo, walang interes kong sabi sabay talikod sa kanya at naglakad na ako papasok sa loob ng mansion. Hindi ko naman kasi alam ang mga brand names na yan. Hindi din naman ako mayaman para magkaroon ng panty na kasing mahal ng cellphone, Jack. Kainzo-san, ito nang pinapakuha mo, kupal. Sigaw ko at agad ko namang namataan si Kainzo na pababa na ng hagdan. Give me that. Molditin niyang saad at hinatak mula sa kamay ko ang panty tsaka inirapan muna ako bago umakyat ulit. Ang taray, akala mo naman may kepay. Pagpaparinig ko dito, doon ay humarap siya ulit sa akin. Wala man akong monay at least may pera naman ako pampagawa ng monay. Ikaw, anong maipagmamalaki mo? Dahil doon ay natahimik ako. Hey, Kainzo, ano na namang ginagawa mo kay Red? Biglang sumulpat si Draiko sa likod ko kaya nabigla kaming pareho ni Kainzo. Yan ka na naman, kuya. Feeling knight and shining armor, wala ka namang muscles at abs, ani Kainzo kaya parang nainas naman si Draiko. Anong wala? Tumingin sa akin si Draiko na tila inoobserbahan ang magiging reaction ko. Meron akong abs. Huwag kang maniwala kay Kainzo, Red. May mga muscles naman ako. Agap niya tsaka akmang ipapakita niya ang kanyang tiyan nang sumigaw ako. Ano ba? Tama nga yan. Ang lalaswa niyong dalawa. Hindi man lang kayo nahiya. Bakit naman kami mahihiya? Ikaw nga, may pasabi-sabi ka pang wala akong kepay. Hindi ba bad word iyon? Si Kainzo na nakapamewang at tinataasan ako ng kilay. Syempre, iba din yun. Lagpas-lagpas na kasi sa limit iyong sa inyo. Tignan mo at balak pang maghubad nitong si Draiko sa harap ko. Hysterical kung saad. Tumawa naman si Kainzo. Wala namang laman yan. Don't ya worry kasi patag lang ang makikita mo sa abdomen ni kuya. Walang bundok dyan o burol, ani Kainzo sabay tawa ng pagkalakas. Kainzo-san. Sigaw naman ni Draiko kaya tumakbo si Kainzo pataas at ang ending, naghabulan na sila. Naiwan naman akong pailing-iling. Umalis na lang ako doon at nagpunta sa kusina para tumulong kay Ate Quirena. Papasok na sana ako sa kusina nang marinig kong may katawagan si Ate Quirena. Hello, anak, kamusta na kayo dyan ng mga kapatid mo? Bakit ngayon ka lang napatawag? Bakas ang pangungulila sa boses nito. Hindi naman ako umalis sa hamba ng pinto. Nakinig na lang ako, umaandar na naman kasi ang pagiging chismosa ng bishiwaps nyo. Ano? Bakit ka naman sumunod dito sa Maynila? Anong gagawin mo dito? Baka kung mapano ka pa, sabi ni Ate Quirena na tila natarante siya. Miss ko na rin naman kayo, hayaan mo at uuwi din naman ako sa susunod.
Dapat hindi ka nalang sumunod dito, baka mapahamak ka pa, alam mo namang wala kang masyadong alam sa pasikot-sikot dito sa Maynila. O sige, basta mag-iingat ka, ha? Rinig ko pang bili ni Ate Quirena sa anak niya yata bago niya ibaba ang telepono. Makalipas ang mga ilang minuto ay lumabas na rin ako mula sa pagkakatago. Oh, iha, kanina ka pa ba nandyan? Gulat na tanong ni Ate Quirena. Hindi naman po, ate. Bagong dating lang po ako. Ngumiti naman siya. Ano palang ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Umiling ako. Wala po. Gusto ko lang sanang tumulong dito habang wala pa kong ginagawa. Hay nako, hindi ko naman na kailangan, hiha. Kaya ko na ito. Alam ko namang stress ka na rin sa mga alaga mo kaya magpahinga ka na muna doon, suhestyon pa ni Ate Quirena. Ngumuso naman ako. Okay lang naman sa akin iyon, ate, ang tulungan ka dito kasi medyo kasali na rin naman to sa trabaho ko. Magsasalita pa sana ulit si Ate Quirena nang biglang pumasok si Kainzo sa loob ng kusina at sinigawan ako. Yaya Red. Pero hindi ko siya pinansin. Babae. Huy, nilinggan ko na lang siya kasi ang ingay. Ano na naman ba? Nagpamewang siya. Aba, ikaw pa itong galit. Ikaw ang yaya dito at ako ang alaga mo. Panunumbat nito. Umirap na lang ako. Bakit na naman ba? Samahan mo ako. Magsho-shopping ako, mataray niyang sabi. Okay, bilis. Magbihis ka na doon. Pero hindi ako gumalaw. Bakit pa magbibihis? Okay na to. Haste, bahala ka dyan. At nag-walk out na naman siya. Sundan mo na, iha, bulong ni Ate Quirena. Tumango naman ako at naglakad na. Kainzo, wait lang. Hingal kong sigaw. Ang bilis niya kasing maglakad. Gag zero ka talaga. Bakit hindi mo sinabing maglalakad lang tayo? Ang sakit na ng mga paa ko. Panenermon ko nang maabutan ko siya. Binulatan niya lang ako. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Nakataas kilay niyang turan. Syempre para ready ako. Ang sakit na kaya ng mga paa ko. Reklamo ko pa. Ang OA naman neto. Yaya ka lang, boss mo ko. Hindi nga ako nag-iinarte, Ikaw pa kaya, inirapan ko na lang siya. Exercise to, huwag kang OA. Bla, 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 bla. Ikaw ang OA. Sigaw ko kasi ang layo na naman niya. Ano ba naman kasing laban ng mga BS kung singliit ng paa ni Thumbelina? Eret, bilisan mo dyan. Reklamo niya at nauna na ulit maglakad. Hanggang sa makarating kami sa mall. Hindi ko na siya natano kaya biglang kinabahan ako. Lumingon-lingon ako pero hindi ko pa rin siya makita. Saan ba nagpunta ang couple na yon? Hindi pa naman ako maalam sa mga direksyon. Kainzo-shan, saan ka na bang? Baklite ka. Huwag mo akong biruin ng ganito. Iiyak talaga ako dito, ngayon na. Pero ni Anino ni Kainzo ay hindi ko nasal ayan. Napasigaw ako nang biglang sumulpat si Kainzo sa tabi ko at hinawakan ang balikat. Gulat ka no? Kaasar ka talaga kahit kailan. Ngumuso lang siya at tumakbo papasok sa bungad ng mall kaya hinabol ko na naman siya. Bilis, halika rito, Yaya Red. I've seen a lot of fabulous bags in there. I want to check it. Excited niyang turan habang ako naman ay napapahawak na sa akong tuhod dahil sa paghingal. Nauna siyang pumasok, as usual. At para naman akong tutang sunod ng sunod sa kanyang likuran. Yaya Red, tingin mo bagay to sakin? Tanong niya habang nag-model sa harap ko. Tinatry niya ang isang bag na sabi niya'y galing daw sa Louis Vuitton. Pinasadahan ko naman siya ng tingin mula ulo hanggang paa. At tinitigan ng mabuti kung nababagay ba sa kanya ang bag na hawak niya. Umiling naman ako. Hindi. Tingin ko mas bagay sa'yo yung color black na bag, suhestyon ko na nagpakunot sa kanyang noo. What? Bakit naman black? It's so pangit kaya. Why naman of all the colors is black pa ang napik mo? Maarte niyang turan. Nagkibit balikat naman ako. Wala lang. I just think that dark color suits you best, sabi ko. Para namang nainsulto siya sa sinabi ko at tinaasan pa ako ng kilay at umirap. Are you insulting me? I don't like dark colors. I hate dark. And it doesn't suit me cause for me,
Lighter color suits me best. Protesta pa niya. Napahilot naman ako sa aking sentido. Oh, so bakit mo tinatanong kung anong opinyon ko kung ipaglalaban mo rin naman pala ang pinaninindigan mo? Eh di sana, hindi ka na nagtanong kung ayaw mo naman pala ng magiging sagot ko. Inis kong bulalas. Ewan ko sa'yo, babae. Honest niya at nag-walk out na naman. Naghanap na naman siya ng mga bags at damit na matitipuhan niya habang ako naman ay bored na nakaupo sa sofa dito at inililibot ang paningin para tignan ang mga taong busy sa pagmimili. Hoy, babae. Napalingon naman ako nang marinig ulit ang boses ni Kainzo. Bumalik siyang may dalang 4 na pares ng floral dress habang nakangiti. Tignan mo, ang ganda, oh. Aniya na tila tuwang-tuwa habang isa-isang pinapakita sa akin ang mga dress na hawak niya. Oo nga, ang ganda. Sang-ayon ko at feeling ko kumislap yata ang mga mata ko nang makita ang mga damit na hawak niya. Tere dali, isukat mo na. Ha, hinailan niya ako patayo. Sabi ko, isukat mo na. Bingi ka naman, babae, Usual niya at inirapan na naman ako, Sarap tusukin ng mata niya. Bakit naman ako? Tak ang bulalas ko. Syempre ikaw, alangan naman iyong cashier ang pasukitan ko dyan. Use your mind nga, babae, sarkastikong saad niya. Sige na, try mo, mukhang bagay naman sa'yo, At iniabot niya sa akin ang 4 na pares ng mga dress. Hinawakan ko naman ito nang wala pa rin sa sarili. Bilis na, huwag kang tulala dyan kasi ngayon lang ako naging mabait sa'yo, aniya at tinulak-tulak pa ako papunta sa fitting room. Nang makapasok ay napabuntong hininga ako. Anong trip nun? At bamaantong hininga na naman ako habang tinitignan ang mga damit na hawak ko ngayon. Masubukan nga, baka mamaya maging dragon na naman si Kupol at iwan ako ditong mag-isa, kausap ko sa aking sarili sabay hagik-hak. Kinakabahan akong lumabas mula sa fitting room habang suot ang pinakaunang dress na napili kong suotin. Nakita ko namang seryosong nakatingin pala sa gawi ko si Kainzo habang nakadekwatrong panglalaki. Dahil doon ay lumakas ang pagkalabog ng puso ko na tila ba may sumusuntok dito at parang may kung anong nagliliparan sa loob ng tiyan ko. Gago, gutom ba to? Okay lang ba? Kinakabahan kong tanong nang makalapit sa harap niya. Hindi naman siya sumagot at nanatiling nakatitig lang sa akin na tila sinusuri ako. Sobrang seryoso ng mukha niya at kinakabahan ako dahil doon. Kay Kainzo, pangit ba? Hoy, gaga, pangit ba? Pero wala pa ring sagot. Abnoy, bakit ka ba kasi tulala? Niyugyug ko na ang balikat niya kaya doon ay napakurap-kurap siya at napatikom. You look stunning, babae, halos pabulong niyang turan. Ha, I said, you look stunning in that dress. It suits you well. Mabilis naman akong napaiwas ng tingin dahil biglang nag-init ang buong mukha ko at parang hinahalongkay ang tiyan ko. Thank you. Halos bulong ko na ring saad. O diba, sabi ko naman sa'yo, bagay talaga sa'yo yang dress, ani pa niya na tila hindi mapakali. Tara, umuwi na tayo, masiglang sambit ni Kainzo habang daladala ang ibang mga shopping bags na ang laman ay mga damit, dress, jewelries, makeup, pabango, at kung ano-ano pang puro pambabae. Talaga, dapat na talaga tayong umuwi kasi pagod na akong maglibot. Maggagabi na at baka mapag-alitan ako nito. Tumawa naman siya, buti pa siya pakalma-kalma lang kasi hindi naman siya ang mapapag-alitan. Thank you nga pala sa pagsama sa akin ngayon, babae, Biglang salita niya kaya napatingin ako sa kanya. Naglalakad kami ngayon palabas ng mall. Medyo madilim na sa labas at mas dumami ang mga tao dito sa mall. Halos lahat sila ay puro mga magkakasintahan kaya naiilang ako tuwing nakakakita ako ng mga PDA. Wow, may sakit ka ba? Manghang sabi ko at inilapat ko pa sa kanyang noo ang likod ng aking palad para tignan ang temperatura niya. Umiwas naman siya ng tingin, wala akong sakit. Huwag kang ang ganyan. Nagiging sincere na nga ako tapos puro ka pa biro dyan. Wala lang, naninibago kasi ako. Ang pangit kaya ng ugali mo palagi, tapos bigla ka na lang nag-thank you. Sinong anghel naman ang sumapi sa'yo, Kainzo? Walang anghel na sumapi sa akin.
Nagbabagong bunay lang talaga ang tao, usual niya kaya sabay kaming natawa. Wow, bagong-bago talaga to, Tumatawa din pala ng ganito ang isang Kainzo Sean Florencio kahit kasama ang pinaka-hate niyang yaya. Baka nakulam ka na, biro ko pa, baka nga, baka nabarang at ikaw ang nagbarang. Shesh, ang ganda ko namang mambabarang. Maganda ka lang kasi may kepay ka. Oses. So hindi ka pala maganda kasi wala kang kepay. Hindi, maganda pa rin naman ako kahit wala akong kepay. Mas talo pa nga kita, At binalotan niya ako. Akala ko ba magbabagong buhay ka na? For 1 minute lang yun. Hindi ko pala kayang maging angel kung ikaw lang naman ang kasama't kausap ko. Bakit mo ginawa iyon? Nang makarating kami sa mansion ay bumungad sa amin ang mga nagkalat na mga alahas sa kanilang salas at si Ate Quirena na umiiyak sa sahig habang si Sir Matthew ay pinipigil ni Draco at Draco. Pulang-pula ang mukha nito at sobrang bilis ng kanyang paghinga. How dare you steal from US? Anong naging pagkukulang namin sa iyo para ganito ang iganti mo sa ipinakita naming kabaitan sa'yo? Sigaw pang muli ni Sir Matthew dahilan para manginig ako sa takot. Sobrang nakakatakot ng aura niya ngayon. Parang hindi siya ang Sir Matthew na sobrang kalmado at mabait na aura. Paumanhin po, Sir, halos pabulong na sambit ni Ate Quirena habang humihikbi sa sahig at nakaluhod sa harap ni Sir Matthew. Sa gilid naman ni Ate Quirena ay ang walang humpay na umiiyak na si Madam Chi. Yan, mag-so sorry ka lang kasi nahuli ka na. I didn't expect this from you. Quirena. We trusted you. My wife trusted you so much. Why did you take that as an advantage to steal from us? Is your salary still not enough? Sana sinabi mo sa amin at dadagdagan naman namin. Quirena, ang hindi ko lang matanggap ay sobrang nagtiwala kami sa iyo pero lolokohan mo lang kami ng ganito. Mom, calm down. Please calm down, Pag-aalo naman ni Kainzo sa kay Madam Chi dahil halos hindi na ito humihinga sa pag-iyak. Dad, tama na yan, kumalma na po kayo, please. Draco pleaded as he grabbed his father's hands to stop him. Pero walang makakapidol kay Sir Matthew at nang makalapit ito kay Ate Quirena ay sinampal niya ito ng pagkalutong. Dad, ang tatlong alaga ko, Matthew, si Madam Chi, lumayas ka sa pamamahay ko. Sigaw ni Sir Matthew at muling sinampal si Ate Quirena. Dahil sa awa ay agad akong lumapit kay Ate Quirena para sana tulungan siyang tumayo pero nung sasampalin sana siya ni Sir Matthew ay ako ang vinataman kaya napagulong ako sa sahig sa lakas ng impact. Red, Yaya Red, babae, rinig ko pang sigaw nung tatlo. Oh my God, Mom, biglang sigaw ni Kainzo kaya napalingon ako sa gawin nila. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang lupaypay ang katawan ni Madam Chi habang kabig-kabig siya ni Kainzo. Agad namang tumakbo sina Draco at Draco sa kanilang ina at napatulala naman si Sir Matthew na tila natuod sa kanyang kinatatayuan. Let's bring her to her room, huling narinig kong sabi ni Kainzo bago nandilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Kung nakarating ka dito sa dulo baka pwede humingi ng likes at subscribe. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.